this parish, yung sa Roque Parish mo, gano'n? Mo na itong first pilot na parish na itong apostoladuhan rin. Kaya our plan from Sleepy Cebu is to help you mag-apostolic with the whole province of Biliran province. Dili lang karon lang ni na seminar. We're planning to give this Sleepy Bible, doctrinal and apologetic seminar to all the parishes, 15 parishes all over the diocese of Biliran. So kamo may swerte kayo, no? Kaya unagin mo. Pagpaka na to, ay sa mga then later, we'll go to other parishes as convenient time would allow us to be. Now, actually, our safety is now updated na rin pa sa una sa time ni Bagsok. Siguro nakadungog mang kailan mo ni Bagsok Fernandez, no? Atong National Advisor sa Catholic Defenders. Ang yan gidala is only libro niya, Katilawan 1, Katilawan 2, Katuhan Book of Catholic Faith, Taming, Argumento Bibliko, o gumawa niya mga sulat. Pero kami sa time na mo ni Brad Ramon, by the way, atong national president is Brad Ramon Gitamondo, akong elder brother. Siya national president na sa Catholic Defenders. And then sa time ni Brad Ramon nako, yung nagsuon man din, and then we are college graduates, gusto na mo professionalize ang atong CFD Catholic Defenders all over the Philippines. That's why we made a manual, itawag itong CFD manual. Muna standard na ito nga manual, ang itong gamiton, lay minister's catechist, o bisan yan mga parokyano to have this manual because every day our Catholic doctrine is already here. Nandiyan mga atake sa mga nagtinuan o nanasan tubag. 20 ka doktrina nga kanon na i-atake sa lang reliyon. So itubag na nato din sa itong manual. No? Nang doktrina sa simbahan, state, one paragraph, niya mga objections, mga pagsupag o atake sa lang tinuan based sa Bible, niya mga tubag sa, o niya ang lesson learned pagkalas. So 20 copies is sa safety manual. Mo di siya sampo. Mo di siya atong manual, no? And then, we have also sa una, nakapaluman mo nga, we have a journal. Ang amo karong journal sa mong time level is every 3 months, we issue one issue. So, sa katuig, opat siya na issue. No? Mo niya itong mga tabang na to aids para sa atong pagtuon. And then, siguro kamutana, may Bible. May Bible. Kaya kinang nga kita ito libo doon natin Bible. Kaya may problema sa atong simbahan ko sa hay, ang bang niliyon, lagi sila Bible, no? Pero kita na mga balay na katoliko, hantog laro, may Bible. So, isip kayo ba? When we make it a point that we as workers in the Catholic Church, nag-alagan tayo sa CLM, Catholic Ministers, Catholic Defenders, Catechists, o guban pa nga mga apostolic within the church, bisa ka ng mga charismatic like CFC, Compass of Christ, etc. should have a Bible. Kita na itong Bible, it is the Word of God. No? Nagalagan ka, na-nervisyon sa simbahan, o duwat isildo. O sa may idea about apologetics. Ha? Unsa man ang apologetics? In English na siya, no? Apologetics. Sabi ni saya, unsa man na siya, kung lintungan na yung atong di Bisaya. Puro mga Bisaya din no? Walay Waray, walay Ilonggo, walay Tagalog. Bistak yun, no? Cebuano no pinulungan. Unsa man pinulungan sa Biliran mo? Walay wala na inyong liway, wala. Bisaya, agad. Naman mga dialect dito sa mga awang lugar. So, balik ko na to, unsa man ang apologetics, sayano lang nga, pag-define, paghatag ng kahulugan, sayano lang nga, binisaya. Ang simple na binisaya, mao nga ang apologetics, ang pagdepensa na sa atong pagtuong katoliko. No? Pagdepensa. O mo tayo blackboard, no? Sige lang. Basta na sa manual. Pero ako lang nga kung nai-insult ninyo, alaman mo na to. Balik ko na ko, apologetics mo na'y makatarunganon nga pagdepensa sa itong pagtuo. Ginamit ang rason, reason, logic, o ang santos na pagpadayag sa Diyos, ganito yan sa simbahan katoliko. Meaning, kung mag-scoop ganit ang santos sa pagpadayag sa Diyos, kay di man ta Protestante or Catholics, ang ato din di ba siya sa itong pagtulungan, sa itong doktrina ng panudlo, mao ang santos ng kasulatan, o ang sagrado nga tradisyon, balang tradisyon, muling tradisyon. Kung katoliko ta, o niya nga itong maruganan,
Biblia ra gyud katugituan, di na Katoliko. Kaya Katoliko, ang kapalayganan sa Dios, the whole revelation of God is contained wholly in both oral traditions, holy traditions, sagrado nga tradisyon, o sa sagrado nga kasulatan, holy scriptures. Dili ta Bible alone. Kay even in the time of the apostles, Bible alone doctrine, nga Biblia lamang tuan, wala nang gidoktrina sa mga apostol. And then, the apologetics comes from the Greek word apologia. Naman tayo chok, no? Murag akong suggestion, ibali na ito dahil kapit. Kaya yun, diha. Dali na ito, kaya pabor mong microphone dali ang wire. So, dali na pagkutang ang kining blackboard, no? Palihog brad, kanya chok set. From the Greek word apologia, pasabot anak to bark, no? Apologia to bark or answer. Actually, it is a Greek word. By the way, few Catholics also to Greek, Hebrew, and Latin. Nga ako, kalo is Ginoo na, pagdasahan ko sa Ginoo nga baka maumubas sa kamay. O Griko, Hebreo, o Latin. Wala ako masama din sa Greek Bible. In 1 Peter chapter 3, verse 15, the Greek word apologia, for answer, it is written in the original Greek. Wala gigikanan sa itong word na apologetics. Pagdepensa sa pagtuo, kung paghatag ito ba, may tungo sa pagtuo. Dingon din, no? 1 Peter chapter 3, verse 15. Dingon, Kerion deton peston, hagyas te hentais, kardias pomon, ipome haipros, apologian, pantito, aton te humas logon, terites pomen, epedos. Apologian, ha? O Greek na ha? Wala ko lang memorize ha? Greek na siya na letters. Wala English na translation, pero I know to read little Greek. Kung ako itong diretso basa ninyo. Na ang word nga, apologia. Apology. Oo, ano siya? Apologia. Grego nga apolo. No? Mao niya itong itawag si the Apologetic Seminar. Kaya from the Greek, GK gani, Greek na, apologia. O apologia. Pasagot na siya ito nga na Binisaya, to bark or answer. No? Kaya kung atong humagon sa Binisaya, di mo kayo dala diri ang bagong may balita, Biblia. Sa unang Pedro 3:15, magbilagro gini usay ang Ginoo. Kaya pag-ukab na ko, diri sukukab, ukban na yun. Pamata na yung marker. Di tanong, ang Ginoo, maluwi gina to para madali. Uno Pedro 3:15, iyon diri. Kasi doon gihinunin niya si Kristo, diya sa inyo makasingkasing, o gimuha siya ng Ginoo. Pangandam mo kamo kanunay pagtubag. Kanang word na pagtubag sa Grego apologian. Mo lang gikan sa apologetics. Pagtubag ang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa itong paglaho. Apan buhata kini sa kalumo o pagtahod. But do it with meekness and gentleness and respect. 1 Peter 3:15. So muna, dili pasagot ng apologetics nga, nagtuon ta para mo debate ta. Wrong concept ka sa apologetics. Sabi yun, isura na yung maparehat ng bansyo, kay debatista mas bansyo. Debate sa iglesia. Kung di ta ka mga debate sa tupadi, dahil ta mga safety ini. Dili na eh. Kay, we know for a fact that every one of us doesn't have that skill, that debating skill. Ika na pag-debate, skills na siya na-acquired through study, through practice. Nakita ng Catholic lay ministers na naharap na din sa parokya, layo na dito sa siyudad sa Sugbo. Yawa tayo may kwento din nila yung mga reliyon. Nga itong mga silingan na mga life reliyon, mga Defiance, Seventh-day Adventist, dili na sila palaaway. So dili na makainkwentro debate. Pasabot, di na ta safety. No. Ang meaning sa Catholic Defenders is not about debate. It is about defending the faith, answering when somebody asks for the faith, for the hope that is in us. 1 Peter 3:15. Kunya, exposition of the faith, sharing the faith to others. No, ang pagsabi niya gina sa Ebanghelyo actually, ang CFD. Lain-lain na tagindadala ng ngalan na ibang katekista. Catholic Defenders, pero maura na punod. Ang katekista, ibis nila ilang
libro nga gigamit from the Catechism of the Catholic Church, pero kuno sa nag-Textus Biblia. Ang Catechism of the Catholic Church, kasi doon na din Catechism of the Catholic Church. Katong bago ang Catechism of the Catholic Church, doon na mo wala. Naa si Brad. Kinamalan ba lang na magpalit na Catechism? Hindi ka lang limaris ng taon. Catechism, ganang nalatay, Catechism of the Catholic Church. Ay mo kabala ka nung kaming Berdamon, translate na mo Catechism of the Catholic Church from English into Cebuano, Bisaya. Unong na sa kamudjul. Bisaya na with commentary, komentaryuhan na namo. Kunya approve na sa Bible Apostolic sa Cebu. Pagbalik na mo din po, if you have time to come back here, magdala po minana yapon para maka-avail mo ni anak. No? So wala accomplishment sa safety. Ang Catechism na in English, binisaya para ma-avail yun sa mga tao, sa mga Katoliko nga sama na to. Kunya, mind you, dili na batanan lay ministers, safety, puro tatagasugrado, mga college level, sama ni Brad Andy, nga usa ka maestro, o teacher. Ang uban na to, high school graduate lang. Mula kinahanglan pa ang Catechism, masabta na to. Binisaya, kalintungan na nga pinulungan, dali lang sabton. Kung ato mo sa sunod sa Sugbo, kung translated ala nga Cebuano ang Catechism, naibago katong compendium, minugbo lang, samari lang sa Catechism nga baga. Ang amo ni Brad na maghimo, katulong baga, i-translate into Cebuano, na with commentary. So karon na i-lunch karong December po. Mo nang maabutan niyo later, no? Di lang ka magdali, siguro next year. Kung kituyo pa man diri sa diocese, kung hatagan kag delegasyon ni Bishop Firmino Bactol, surusuruin pa sa mga parokya o pagtungkol sa mga pari. No? Hindi mo pa lang ng bang reliyon, basta kumawa ng Biblia, bisa lasa ng wali. Kita mo yung hierarchical church. Dili may pwede dili kay kamuha ng Biblia mo, dili sulong anin dili, di kumalang yung pari na wali-walihan ka mo. Bawal ang Katoliko. Wala mo mga Katoliko makita dito sa kadalanan nga magwali-wali, magwarawan ng Biblia. Pero sa lain reliyon, basta kamalo ka, 2 months training, 6 months training, pastor ka na, wala ka na Biblia. At tapos palingki, merkado, wali-wali. Ang Katoliko, dili wala na. Now, ang mandato sa apologetics, gano'n mo dipinsa na sa pagtuo, mutubag ka sa isang kinsa ng mga tanang kanato, ng mga Katoliko may tuos ito pagtuo, anaga na nalatid sa PCP2, Plenary Council of the Philippines. Ano sa malang Plenary Council of the Philippines? 2. Pasabot na na 1, anak. Kaya Plenary Council, katiguman na sa tanan yun ng obispo. Ng mga Katoliko obispo nga mga Pilipino, suot sa Pilipinas, sa Tibok, lasot sa Pilipinas. Tanan yun obispo, katiguman na. Muna ito, plenary, full, tanan, kompleto. Council of the Philippines, 2. Kaya namay 1 sa una. Then sa 2, sa pahina 80 to 81, kunya paragraph 222, tingnan ini ang nakasulat dito sa PCP2, page 80 to 81, ang nakalibro. Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Ubus sa uluan sa communism, nagkanayon, it is in English and will translate in Cebuano. Faced with these realities, there is a need of widespread catechesis and apologetics. We did not apologize for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subject to attacks from which it has to defend itself. Jesus had to answer objections to his teachings, as the Gospels testify. St. Paul had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Quoting Acts 20:28-32, Ephesians 4:14, Colossians 2:8, 1 Timothy 4:1-11, 1 Timothy 16:5, see also 2 Peter 3:16-18. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest, like the Padre Ega, parish priest man siya, ika sa San Isidro, abot siya ni San Roque, parish priest, mga kurang-karuko, must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Paragraph 222, page 80 to 81, Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, Part 2. Ang sulti anak, diling pare o laico, ang sulti mga obispo, tanan sa Pilipinas. So napil na sa Bishop Pactol, sila Bishop Palma, Cardinal Vidal, tanan na sila. Ilan ang mandato? Kaya mandato mas itong kapanguluhan, sa tusimbahan, kita mga laico, musunod yuta.
Kaya kung sunod ba mo ng parish priest sa mga obispo, sunod siya sa parish priest. Manang pag-welcome ni Father diri nako, ang Martino, wala naapod mo ron diri. Di cooperate sa mo, kaya welcome si Padre na mo, tawagon mo, di mo manungha. Panalitan ka ron ako, kuhaan mo na yun kining mga text sa Biblia, mag-listen sa karuntanan, di ka lang mamalik. Ayaw mag-imula na, mamalik di mo ka ron hapon, kaya wapot ako so din sa labing kaparte. Ano pa lang ka sa introduction? Agwantahin lang ninyo kay Ana magina. Ang introduction din pa lang may unod. Atong binisayon, ani ang hubad? Nini nga pangitabo, ingon ang mga obispo. Adunay panginahanglan sa makailapon gayud nga katekismo o apologetika, pagdipinsa sa pagtuo. Wala kinahanglan nga magpanuko kita sa pagtudlo sa apologetics. Sukad sa iyang pagsugod, ang Kristyanidad kanunay nga nayagom sa mga pagsaway nga batok nini kinahanglan nga siya manalipod sa kagalingon. Kay si Jesus sa katong Ginoo nanubag sa mga pagsubak, batok sa mga panudlo, nagisaksiyan sa mga ebanghelyo. Si San Pablo Apostol, kinahanglan nga manubag sa unang mga kasaypanan, labos sa pistulan ng pagtuo. Mga Ebrea ka nito sa iyong pagtulungan. Gitubag ni San Pablo Apostol. O gipahiman nyo sa iwat tinuna sa pagpadalipod sa mga magtutuo. Gikan din isang tanginang gibantayan nga magpabiling nga nun sa iyong makamaturan sa pagtuo. Ang apologetics kanunay nga nahimong kabahin sa pastoral o tinukanong tradisyon sa simbahang Katoliko. Kinahanglan karon nga anda o makahimo kita sa pagpadalipod sa itong mga pagtulunan diya sa publikanong pagbinayluay. O kinahanglan nga itong sangkapan ang mga magtutuo, mga laiko, aron sila makapadalipod usap sila pagtuo. Ang mga paroko, parish priest, kinahanglan nga mudasi kayo o mapalayo sa pagbansay sa mga laiko nga Catholic Faith Defenders, lay Catholic Faith Defenders, mga CFP. Nahimo ni CFP tungkol sa mandato sa atong Santo Papa nga karon Santos Sagid Pope John Paul II. After the Second Vatican Council, giingon ni Pope John Paul II, ang laiko dunay ako nga responsibilidad sa itong simbahan. Dili lang paring mawali sa ebanghelyo, kundi sa pagtuo, isa sa publiko. Ang laiko usab, yatagan at kagahuman, isip sa Papa sa simbang Katoliko. Ang yawi akong gibadbaran na ang mga laiko, di lang mga parira, makadipinsa na sa pagtuo, makawali sa pagtuong Katoliko, isa sa publiko nga dati. Wala ka na si Patso, post-Second Vatican Council ito na sa Atty. Mars Bacalso, mag-Catholic Independence kabanggitan sa Cebu, tungod na sa Second Vatican Council. Kaya before the First Vatican Council, under batas sa First Vatican Council, ari na tao na makadipinsa sa pagtuo. Kato si Felix Manalo, 1914 na to. Nagtungkol sa reliyon nga Iglesia ni Cristo, kaya nagdibate man ang iyang uyuan nga pari o protestante nga pastor. Ug matod pa ni Mr. Felix Manalo na pildi kuno ang iyang uyuan nga pari. Pari nga maging atubag debate sa una. Sa mga karaan pang panahon, o pa siguro to si Padre Ida kay 1914 pa man to. Bata pa man si Padre. So yung wala na, hindi po sa unang panahon. Panahon ni Martin Luther, pari ito si Luther, nagtungkol sa Protestantismo, walang itawag Lutheran Church. Ang idipinsa na didibati niya, pari sa si Johann Eck. Pari kabanggitan sa theologian. Wala ko nito. Gikan sa 15th century, 16, 17, 18, 1870, First Vatican Council, i-define ang dogma sa papal infallibility nga dili masayod sa Papa, pagpanudlo sa doktrina ug moral. Human sa 1870, hangtod sa Second Vatican Council una na convene sa panahon ni Pope John 23rd, nga usa na sa Garon ka Santos, pari naging mo dipinsa. Mula ko na kamat kong kubuot, kay natawag ko 1969, I am 45 years old now. Although ang height na kung marapong 30, mabuman na. Pagkatawag na ko na 1969, kanya na balumbayon ko, nagkakuan ko galang Cursilio movement, nag-apil ko. Ang maghatag na ko sa una o Rolyo, kada mga tema, na ito sa sakramento, mga pari, pinili ng laiko, ang laiko nga mawali sa Rolyo, dihugan sa pari o gampuan sa pari, diligahan. Murag lay minister ba ninyo ba? Diligahan mo sa pari. Katong pagkatao na ko buot, mga elementary ko, wak ako kay tag-lay minister. Kamong lay minister, product sa po sa Second Vatican Council. Before sa Second Vatican Council, wala sa lay minister na sama ninyo. Pari, tagin mo pakalawat. Pari naman mo kusandra, kita di ko taga kusandra. Pero pakalawat, strictly, pari, tagin.
walay lay ko nga gitugutan pagpakalawat. Pero karon naana mo. Tungod mo ni Pope John Paul II na Santos ron. Kabalo mo ka na ito simbahan. Amin na tuog ka lang sa Papa, way labot sa itong ginabuhi. Layo ka man na sa Papa, pero ito ka naman sumang. Ito lang sa Vatican, sa nakulabot anak. Kaya magtuon mo kung doktrina sa Santo Papa sumang. Nga ang Santo Papa, din masaya padudlo sa tulungan o sa moralidad. Dako kay kalabutan. O si kalabutan, karon namatay na si Pope John Paul II na Santos sa karon na itong ambuhan. Nga na si Dineco, Catholic Defender, si Brad Alvin Kitamundo, o si Bertino Sardino, kamu sa Catholic lay ministers, tungod ni Pope John Paul II. Diba? Kamu sa sesyon mga katikista, kasi katikista na rin. Before sa Second Vatican Council, walay ko pati katikistahon. Mahadlok ang pare, magpatakatagtabi ito sa mga tao. Sa liguros na katong simbahan. Napanginoon nila nga sa una pa, sa 15th century, sa Protestante Mismong, ang Biblia hinuktan pa, sakto. Kaya kung dili hinuktan ang Biblia, sa din sa napapasa-basa, masaya kong naguban. Tanawa si Martin Luther, pare, nagdala-dala Biblia, hubad-hubad sa iya, Biblia na lamang ko no. Pagtungo na lamang ko itong kalwasan. O tanawa. Ilihatag na sa mga laiko, pare, hindi pabasa Biblia, nasa lirin pa. O sa kaglay ko, masagdan. Naway niya sa pare, o sa bispo. Mula ako sa importante si Pope John Paul II sa itong Papa na to, si Papa Francisco, si Papa Benedicto, kining karong gi-enjoy na ito nga blessings to involved in the apostolate of the Roman Catholic Church in preaching and catechesis, in administering the Holy Eucharist to the layman na sama na ito, produkto na sa itong mga Papa. Dili na produkto sa kurang paruko lang, kaya kurang paruko, bawal na sa itong pari, kaya wala hierarchical. Bisan si Bishop, Filomeno magpuli sa kahimo, pwede mo sa kusang anak itong liturhiya. Pwede yan, ito ko yung modify liturhiya o doktrina, dali sa malangit sa itong komispuhan diri. Sa CBCP, masensor siya na labi na ito sa Vaticano sa Roma. Posible madeklara na siya excommunicated. You see? So dako nagkahimuan na sa Papa sa Roma. Ato lang amahan sa pagtungo. Dugay na naman na si Pope John Paul II. Hantod kita karon nag-enjoy pa ta sa panalangin ng gihatag kay kagahuma na sa yawi ng gihatag ni Cristo kat San Pedro sa pag-ingon sa Mateo 16:18-19. Tu es Petrus, et super hac Petram, edificabo ecclesiam catholicam mia, et portae infere non prevalebut adversus ia. And to you, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you shall bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you shall loose on earth shall be loose in heaven. Gahom na sa yawi, gagatag sa itong Ginoong Kristo, na magtutukod sa simbahan, na simbahang Katoliko, nag-isama na ito kang Pedro. O humali Pedro, mga Santo Papa, is successors ni St. Peter, based on Matthew 16, verse 18-19. Sa Malang Kasulatan. Now, si St. Joseph, sa Sanudas na iyo, niya daw sa kanato, sama ka sa Pedro Apostol, ako lingot ng ganyan, 1 Pedro 3:15, diya mo sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 3-4, diingon si St. Judas Apostol, diya ka kanato mga Katoliko, nagkanayon siya, minahal nga mahigala, di pa nagkamutan kong pagsunod ka ninyo, may tumod sa kaluwasan, nga managsama na itong naangkod, apan gibati ko kinahanglan magsunod ako dayon, aron sa pag-awag ka ninyo, sa pagpadayon, paglaban ha, pasabrang paglaban, pagdipinsa, sa pagtuo, nagihanag sa Diyos, nito sa katawhan. The faith that was once delivered to the saints, to defend the faith which was once delivered to the saints. Not only in 1 Peter 3:15-16, it is also written in Jude chapter 1, verse 3. And in St. Paul's letter in 2 Corinthians 10, 4-6. Si San Pablo sa Didasunsa, isulat si San Pedro, 1 Pedro 3:15, 16, isulat ko si San Judas, Judas 1:4, idasulat sa San Pablo Apostol, 2 Corinto Kapitulo 10, versikulo 3, ngadto sa sa tumasabi sa bagong may malita Biblia. Ingon San Pablo Apostol, tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami mikitaway tungod sa kalibutan ng pinuha. Kini nga apologetics, dili kitibati nga kalang kalibutan nga away. Walang walay silingkahay. Bawal ang silingkahay. Nga naman, kalibutan mo na nga maagi.
Gawas lang kung public debate, tabunan na yung motibo. Ipanako sa din yung motibo. Musinggit ka. Pero ka lang singgit ka to emphasize your voice. Dili ka lang ang kaaway, mo na singgitan nga. Buwang ka! Magkikutibit na ganit ka sa imong kaatbang sa balista. Imo na buwang ka. Dili na mao. No, dili mong kalibutan ng panag-away. Ang mga hinagibang na gigamit namo sa pagkakaway, dili mga hinagibang sa kalibutan. Kung dili kamhanan mga hinagibang sa Diyos, nga mulumpak sa makuta, sa sayop ka mga tarungan. Ang ato na tuyo, nanong mga project sa dipinsa ng pagtuo, ipaibalo nga itong pagtuong katoliko, para ang mga pangatarungan nga sa iyo, mapugnan. No? Lumpagol ang sayop ka pangatarungan. Hipukan na mo ang talang babag na gigamit sa pagpagarbuhon. Batok sa kaibalo, may tungkol sa Diyos. O gibihag na mo ang talang una-una. O ipasunod kang Kristo. Manana na siya. Nga, the purpose of apologetics, 2 Corinthians 10, 3-6, ingon sa Pablo Apostol. Dili tawhanan nga paagi, mulang dili kay, kung dili madag ibati, kung bati. Mag-training tag-karate martial arts. Kay kaso may ipit na sa debate at kung batihon. Dili na mao. Although mo ni kaya sa bang reliyon. No, di lang kamo min sunukanan, di masih madunggan. So manis badal may libak man. Di lang natin sulti. Mao na, kung sa may tinguhan nato pagtubag, tulo ka branches of apologetics. No? Una, kinahanglan tubagon na itong pangutana nga doon na may Diyos. Kinsa man ang Diyos itong nilagaran? O niya, ang batok din nga magsusupak din, ka na kung mga walay Ginoo. Dagan yung tao sa kalibutan, galaroy-laroy. Gitawag sila atheist sa English. Sa Tagalog, ateo. Sa Binisaya, way Ginoo, way Diyos. Kinsa na rin nakasulat ko way Ginoo. Tao ngayong baruganan may Ginoo. Kami Pino, sige, may kasulat sa plaza dito si mo. Nagani ni debate dito, bago lang i-upload. Kaya lang ito na-upload na sa YouTube. Tulong ka mo ka mo debate ni Brad Jeffrey dito sa plaza. Kung sa kaway Ginoo, hibalo lang kuno. Wala na ginang ibang butang, wala spiritual naman kahibalo. Puro naging tawanan ng kahibalo. Ikadua, agnostisismo. Wagit ko na sa bibalo, doon na ba Diyos? Wala tayo Diyos. Ikatulo, humanismo. Tao naging kuno mo determinar sa universo. Wala'y Diyos. Tulog to sila kaklase nga wala'y Ginoo, ang inibati. Kinuhanglan mo tubag sa silang pangutana. Kaya minister dahil ka. Brad, ikaw, minister ka. Oo, Brad. Ano naman? Asa malingin mong Diyos, eh? Asa malingin mong Diyos? Kaya, maganganga, lang na dito. Tingin na yung minister. Kinita kong hidaling, eh. So, yun yung hostiyas ka. Tumbago, kung hostiyas mo na, Diyos din na. Asa may pribaling mga Diyos na. Magkabulit-bulit lang nagtubag. Kaya kung makahibalo sa reason behind our faith, ito na magtuon tag-apologetics, this falls under, gitawag na ito, natural apologetics. Natural apologetics. Muna yung mga way Ginoo, artist, mana ito tubagon. No? Kaya may tungod man sa Diyos, pagka-existido sa Diyos, doon na ba Diyos? Wala. Ikaduha, gitawag na ito, Christian apologetics. Anong Christian nun ba? Eh di ba? Hebalo ka sa elementary pa, high school, there are 7 major world religions. Kining Katoliko, usali ka branch, nagitawag na ito sakop sa dakong umbrella, nagitawag na ito Christianity. Pero against Christianity, napayuna ka na ito, kung sa mga reliyon, kami ang kung taga-anak ta ng reliyon na, Judaism. Judaism, ang una, sunod Christianity, ang Catholic Church. Unya, after the 6th century, nandun na ni Kristyano sa mga pinisulbong. Itawag na itong Islam, ang Muslim. Walang mutubag sa tao ng Christian apologetics. Ganun kita Kristyano, ganun kita dili Muslim, ganun kita dili Buddhist, ganun kita dili Hudiyo. Kristyano ta, walang itubag sa Christian apologetics. Kaya na ay Judaism. Judaism. Kanya doon na po Islam. Now the third branch is what we call Catholic apologetics.
when we speak about Catholic apologetics, among the 44,000, no, religious Christian denominations, ngayon kita Katoliko. Kaya di lang kita yan kung may Kristiyano. Kanang aglipay, mangkong sa sila, Kristiyano, pandoy. Kaya ito na naglipay, kung di na mo yun, kamo di mo Kristiyano, kami ng Katoliko. Naglipay nga, di mo nung pala, din ninyo pagka-Kristiyano. Hindi, mangurus mo sa akin. Hindi ka kagaling sa aglipay nila, Kristiyano, kay mangurus ko. May aglipay, namoy pari ka, may pari ka rin. Yung iba, kalahin nyo, di mo na pari pa na. Noong nasa aglipay. Dito, we also recognize them as a saktong bunyag. Ang ilang baptismal formula is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ginamit ng tubig, saktong baptismal formula. Ginagugnaise sa simbang Katoliko. But they are also recognized as Christian, pero sikta lang sila outside of the Catholic Church. Kalang ko lagin, mangurus ko sana sa kanan sa mga sa Espiritu Santo. Pero dili sa simbang Katoliko, Kristiyano po na sila gihapon. Kung saan ito pagpamatuod kasi tinuod sa Batista, Saksi ni Jehovah, Pentecostal, Dating Daan, Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika. Mo nang matubag ka, Catholic apologetics na, anong Katoliko ta? Taliwala sa 44,000 ka mga Christian denominations. Kung specifically under Catholic apologetics, gamit ang banang kasulatan, gitawag na Biblical apologetics. Biblical apologetics, na mo approach sa CFD. No? Kami mga CFD, Catholic Biblical Apologetics. No? Manang di kayo may nagtuon philosophy sa mga pari nga, moagi di sila philosophy, laong yun tayo, tanang philosophy sa kalibutan, ilag yung tunan within 3 years, ako ba EB philosophy, kurso yun sa filosofiya, kita dili necessary. Kamong mga laiko sa mga safety, kay laiko naman limitado na wala tayo formal na edukasyon, di man ta seminaryan. Wasa tayo magpalawang na lang itawag na ito theology. Nga sila patriika, kabalo na systematic theology, lawang na teolohiya sa Biblia, biblical theology, dogmatic theology. Di ko lang talaga dumugala, pero wala nag-require itong laiko nga masayod tayo na. Ang nga ito, may bawaan, kaya ka ng teolohiya, isato na sa simbahan, gihungit na itong mga laiko, kaya na itong mga pangulo, mga bisog sa tupa, mga pare, mga may tipasip-sip na ito, kita mga karnero sa panon, ang ilang ipasip-sip na ito, gitawag na, katekismo. Manang katekism of the Catholic Church. Manang sa katekista o sa mga safety. Manang ang safety of katekista, kinanglan doon lang yung katekism of the Catholic Church. Asa atong direction? Sige, padayon lang yapon ta. So that is why we need to understand and to know apologetics. Manang gingalis na sa simbahan Katoliko na magtuunta din yung mga butana. Karon, ari na ta sa primerong topic. First topic that I will discuss before I give to Bertino is about Bible, tradition, and church magisterium. Ang Biblia, ang balaang tradisyon, o ang otoridad sa simbahan Katoliko o church magisterium. Kung sa may panuto sa simbahan Katoliko, may tungod niling butanga. Ito nila sa simbahan Katoliko, nga ang kapaydahiganan sa Diyos, the revelation of God, ang yan pagpaday sa kugalingon. Di lang sa kugalingon, kundi sa kabumuton. Ganon kita gibuhat ng tao sa masing dagway. O ganon yung universo isistido. O kung sa minta ng mga butang, anong dunay angel, dunay tao, dunay universo. The revelation, the full revelation of God, para na itong Katoliko, dili na sa Biblia lamang, not only in written scriptures, the Holy Scriptures, but it also contain in holy oral tradition. So, no ka-source sa ato, revelation of God, no, ang title sa itong topic, first topic ni, Bible, tradition, niya church magisterium. Kanang magisterium, mamanang natutudlo, muhing magtutudlo, mo na nga itong simbahan Katoliko, otoridad sa pagtudlo. Mo na ang pagpadayag sa Diyos, the revelation of God. Na ang ipadayag ng kagalingon ng Diyos, o kanato yung kabumuton, contain na in scriptures, walang Biblia. Kunya number 2, holy tradition, santos na tradisyon.
unya ang dunay katungod sa pagtudlo nila paghubad sa balang kasulatan. Kaya scriptures gonna stand by itself. It is not self-interpreting. I will tell you later nga nung unsay rason sa Katoliko nga nung dili man ta kung dili surat basa sa Biblia nga taray hubad-hubad o sabot-sabot. Mao sa lang holy tradition. Ang tradisyon sa simbang Katoliko doon na po'y otoridad nga maghubad ana mo ni gitawag og magisterium. Nga langkob na sa Papa sa Roma sa Papa unya sa mga obispo. Teaching authority of the church, the magisterium, ang magtutudlo nga buhi sa simbang Katoliko kung po sa Santo Papa sa Roma o upo sa Santo Papa mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan obispong Katoliko. Mo na yung hubad sa tradisyon. Nga nung hubad sa tradisyon, kaya pwede po masaypan ang tradisyon ng hubad. Kaya na karon phenomenon nga gitawag nato dito sa Amerika sa Europe, traditionalism. Kung sa ibaruganan, Brad, sa traditionalism, kamong lay ministers, paundangan mo kay bawal kuno ang mga laiko magpakalawat sa laiko. Pari tabi kuno pagkalawaton. Kay mukutlosan sila sa Catechism of the Council of Trent. Now only the priest can consecrate and administer the Holy Eucharist to the layman. Sa to pa. Only ang pari na yun may makakonsagra o makapakalawat sa Santos Eucharistia ngadto sa mga laiko. Mga traditionalism. Sayong pa nila paghubad. Ang tradisyon sa mga Katoliko na nasa katekismo, di sayong nila paghubad, di sayong pag-interpret. Mo lang doon yung magisterium nga mo, settle down anak. Na sayong na inover paghubad ka. Kanang imong paghubad sa Council of Trent, 15th century pa man ang Council of Trent, dili na mo ikapasabot. Kaya pasabot anak, kanang pag-iingon dito sa Council of Trent, ingon na sa Papa, o ang magisterium sa atong panahon karon, nga itong natawhan, namat-alat ko nga magisterium, ang atong buhay na sa Papa, Pope John Paul II nag-ingon, nga ang paghubad anak, naana mo sa Santo Papa, o in communion with the bishops sa Church Magisterium. Kung saya anong yalanin mo sa kahubad, ang meaning anak, para lang ang ordinary minister, ordinaryo nga mo, kung sa graog mo pakalawat, ang pari lamang, huwag nilain bilang laiko. Pero ang laiko, gitawag pa lang extraordinary. Dahil extraordinary, kay dili man siya mo konsagra, mo pakalawat ra, administer ra. Kay mahimo man ang laiko, mo pakalawat, budala sa ostia, bisan dili siya kakonsagra. Kay daghan naman tang laiko, mga masakiton, na pila na taga-milyon, manang kinahanglan ng extraordinary workers, ministers. Mo na hubad ni Papa Juan Paulo II na nagikundina ng traditionalism na paundangan mong minister. Kung nga pa ni Santo Papa, wala pa nga itong magisterium, makigulihan ta. No, kitang Katoliko, madibati ka, magkumbati sa ta. Kaya sila mo undangan na yung trabaho. Kung ako traditional, Brad, undangan na yung trabaho kay inihiyan na. Sa kapitisyon ng kasulutod, hindi ka pwede mo pagkalawat ng laiko. Paano na yun? Nilukan mo ba na payon na? Kinsaman ka? Simple lang ka, traditionalist. Maunanita mo sa itong amigo si Atty. Mars Bagalso. Nausa na kapunta doon sa Catholic Defender sa Manibagsok Fernandez. Nanudlog na na, traditionalism. Kaya yung pakutang ako nga, Atty. Di saan naman yung mo magisterium, di sa gawin sa itong papa, di sa kumpan. O gumis mo, wala. Wala. Kita nga ikaw magbantay ka, kuwida ako. Ibig sabihin ito, may laki na ko sa Biblia. Isat ako, kumaw ko Biblia. Ako na yung hubad sa kukulingon. No! Diling mo na lang si Pagkatoliko. Okay, no matter how wise I am, no matter how I learn, isang pag-scholars ko sa Biblia, kung without the guidance of the teaching authority, the magisterium, to the Pope and the bishops, in communion with the Pope, pwede ko ka-interpret o sayot na hubad sa Biblia sa kung sa pananagutunan ng Biblia. Tinuod na yun, ang ganit paring uwali nga. Kabalo may suod, katong sa Mateo 14, nga ang pan dito, 5 lang ito tinapay. Gibahin-bahin dito sa mga ni Kristo ipampuan, gibahin-bahin dito sa katawhan, pila ito kabuk kakakaon, 5,000. Unsa may giingon ni Kristo na ito? Ipanghatag na sa mga tao. Dili ito milagro, uy! Naibarin mo na, di ko ito milagro. Kung sa man ito, kaya mga tao nito, kaya nanghatag man sa Isus, mga apostoles, nag-inisip
yung kukuy daw, kuyaw kayo. Walang magsalig kita nini ang magisteryo. Kaya may muhubat sa tradisyon, may muhubat sa kasulatan. Ito ito kasulatan mo ito na Second Spari. Kaya naghilata kayo lang sa baon. Matthew 14 mo ito, wala kasulatan. Na kung wala naging magisteryo, di ka masunod sa magisteryo sa Simbang Katoliko, sa liring ka. Munana siya, ang tanundo Simbang Katoliko. Dahil sila pagsubak at tumiksong mga dili Katoliko, bukod ko sa sikagalang kasulatan, nagkakitext nila po doon. Ako na sunod-sunod pagbasa, 1 Corinto 4:6, iyon ko lang sa San Pablo. Ayaw kamo pagbaton o hunahuna nga kapinsa na sulat. 1 Corinto 4:6. Dalawa, di ka mapatunon o hunahuna kung pagtunon ng doktrina nga wala sa Biblia kay kapina pa sa nasulat sa kapawala na sulat sa Biblia. 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 6. O niya, iikon na ko ng Biblia na maghatag ka na itong kinabuhinay kung magtuon kita sa Biblia. Yung kateksto, Juan 5:39, o niya, Juan 20:30-31. Kadaghan pa mabutang huwag isulat. Nagibuhat Jesus mga milagro. Apay kining tanan, gisulat, kining Biblia, aron ka mo pinaagi sa pagtukang Isos, doon lang ka mo kung makabatong ka mo kinabuhi. John 5:39, you seek the scriptures because you believe that in them you find eternal life. King James Version, John 5:39. So pwede na niya ang Biblia. Unang tradisyon, ikundinan pa ni Kristo. Mateo 15:2-9. Ang tradisyon, diyo ni Kristo, inyong ipakawalay bilang pulong sa Diyos. Sabot ko ng kasulatan, tungod lamang sa inyong ipasabasa nga tradisyon. Mateo 15:2-9. Unya, ang tibok kasulatan, ikaw na kung magbasa ka, na makahatod ka rin mga tos kaluwasan, 2 Timoteo 3:15-17. All scriptures is inspired by God. Ato lang ibasahon ng Biblia para masabtalan ko. Kaya mo ni pinakalikon nila ng versikulo, 2 Timoteo 3:15-17. Nasayot ka, nasukat pa sa pagkabata, nagbasa ka sa mga balang na sulatan. Kini mo yung makahatag ka rin mo kaalam, na maghatod ka rin mga tos kaluwasan na naging sa pagtukang Kristo Jesus. Magbasa na ka mo ng Biblia? Doon na naging kaalam. Nagkalang kaalam, hindi ka rin mo magbasa ng Biblia, makahatod ako nung mo kaluwasan. Anong kung maghatod ng kaluwasan ka ng kaalam na makuha rin mo sa pagbasa-basa ng Biblia? Anong kailangan pa mag-tradisyon? Anong kailangan pa mag-magisteryo? Biblia na lang. Di po na katurungan rin. Kaya doon yung gamitan bararika-barabrat para malukat to. Pastor lang ito, malugat. Mga safety, maglisod din ito ba? Naingon ng mga pastor, ang tibok kasulatan, isulat ko ba sa lamdag, tingnan sa Diyos? O kapuslado na sa pagtundong sa kamatulan, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtundong sa pagkinaboy ng matao. Sa iyo na nagalaga sa Diyos, masagpat, pag-ayo, o maandam sa tanang may buhat. 2 Timoteo 3:15-17. Nakasawa na ito ng tuba. Kung huwag naman ito apologetics, galang ka. Ayaw na lang naman. Ayaw na lang na pastor, sunod na lang. Pagtuon sa pastor, sunod na lang. Kaya magtuon na, huwag magkanikaaging apologetics seminar sa CMD. O aday ka magtuon, sunod kita is pastor, ligay-ligay. Ligay kang dalan. Huwag na. Magligay, huwag yung tawa niyo magligay mo ulawan. Ay, no? Magligay ito ba disappointed na maputusin na ba na publiko? Atong reserve. So muli mga pagsubak, mga atake na itong tubagon. Now, pantay na itong unsay norm sa Old Testament. Mausap ang norm sa New Testament. Di ba ang karaang katawan sa Diyos, kitawag mga Israel, mga Hudiyo, may katawan sa Diyos karang tugon. Sa bagong tugon, kita ng iglesia na. Ang iglesia ng kitugon ni Kristo ang mga kitang mga Kristiyano. Muli bagong katawan sa Diyos, sa bagong tugon in the New Testament. Now, sa karang tugon, wala yung naman nila na ang kasulatan, katong isulat sa mga balaod ni Moises, mga sinulat sa mga propeta, hubad-hubad na nila ila. Wala yun na. Kaya panahon ni Moises, ang mga kadagkuhan ng mga pangulo, ang makahubad sa balang kasulatan. Asa mabasa? Deuteronomio, Kapitulo 17. Versikulo 8, Gatos 13. Paminawan ninyo mga igsoon.
Kung naakay kalibugan, libog kamay tungkol sa moralidad, libog kamay tungkol paghubad sa balaod. Mubasa lang ang Biblia, balaod ni Moses. Basa lang ang Exodo 20. Gidili ang Diyos, pagbuhat ng linilong kalarawan. Ang gupunta ng kerubin sa templo, way templo ang Ginoo. Kung Biblia lamang matong mga Israel, di katukod si Moises sa templo, way kerubin na himo. Bisan si Solomon, tulisukod dito sa mga lahi kong mga Israelita. Uy, bawal na! Exodo 20, 3 ito sa 6. Bawal ang linilong kalarawan. Way templo matukod si Solomon. Way kerubin, way mga ribulto sa mga balaan sa karangtugon. Kung sa ito paghubad. Pero sa may abagin na, nanungan ito mabuhat. Way private interpretation sa balahon sa Israel. Kaya nga naman, naibalo sila sa balahon ni Moises. Mauni na kasulat na gisubo. Basa. Deuteronomy 17:8-12. Tunay, kaso malisunod man sa maghukom. Sa kanungsog sa papalangit sa kaso. Na may kalabutan sa pagpatay o sa pagparigla. O katungod sa kamulupyo. Pangalan ka mo sa dapit ka ang puanan na piliyon sa ginong inyong Diyos. Pasabot, dapit ang puanan, simbahan sa templo sa Diyos. Nga naman pagkatuon man, kay pagkatu ka mo nito, kay tuwa dito ang mga kaparian. Huwag mo na tuwa dito ang Biblia. At tuwa dito sa kapilya ng mga Biblia. Basahan lang itong tubak. Wala yung mga alawin. Di nga nyo, at tuwa dito simbahan sa dapit ka lang puanan, kay tuwa dito mga kaparian sa balay ni Levi. O sa maghukom nga to dito, o adto ka mo kanila magpagsayon. Sultihan ka mo nila sa ilang hukom, o tumanan ninyo ang ilang isulti. Buhat na ganyan tala ng ipabuhat ka ninyo, o ang ilang hukom. Kinsa gani ka itong dilimutuman sa maghukom, o sa bari sa Diyos na tuwa dito, kinahanglan patyon siya, kinahanglan limpyuhan ninyong Israel sa dautan. O inikabalitas ba ng bahay ini? Mga hadlok sila, dili lagay pusap sa pagsupil. Deuteronomy 17, versikulo 8, Marcos 13. Imagine na, kung supol kang pari. Ngayon ka, di aman lagi sa Exodo 23:5. Muna, Sir Moises, nasa balaod na ginaladalan na magikan sa Sinai. Nga si Jehovah, si Yahweh may nagsulat. Nga bawal ng mga larawan o ribulto. Sabi sa lusang butang sa langit o sa iyot at sa ilang sa iyot. Walang gupon ko rin kirubin. Pero pare doon, relax lang. Sa magkapare ka, dili. Like walang ko. Sa magkaliwata, sa banay ni Benjamin. Di kalibitan, no? Dili. Kaming libitan may maghubad. Dili lagi. Gupon din ang larawan. Pamatay rin. Ihaw na ito. Patay ka, pare. Papatay ka, kinusukong ka, pare. Surti tarong niya, pare. Kumusukong ka, nilitay papatay. Kung ipapatay, tas pare panahon ni Moises, adaganay ko na namatay, oy. Nidagan ba yung pudlay ko na namatay, nisukol ko pare. Ako nisukol ko pare, nagani ka ako pamatay sa pare. Dito ko na naikik pa sa ilas pare, kabalo niyo sa patay. Dito, kay huyang man sa ito, hindi mo sa ta-perfect. No? Tuupod mo ko yung pare nisukol ko bispo, kadagan pare nisukol ko bispo. Kaya na yung pare ka ng video ko lang yun, di ba nasukol ng bispo? Kadagan ng pare ka malangin, biyaan ng parokya, nagmimim, nagani pare ka malangin, di ba nagpag-hipay, di ba nagkikisa ni Kristo? Wala mo tawag sa tubabaw sa bispo, kaya kung itahan ba, malangin sa sila, mag-idayalog sa sila, di ba? Sumula kitang tanan, natin kahuyangon, dangog tao, otoridad, buhing otoridad, buhing nga magtutudo, munang magisterium, dili ka ng Biblia, nabasa-basa ng Biblia, maglanto kita. Bawal ng ribulto. Ngayon mo sa niliyang, uban at galay ko, okay ng ribulto. Isang kitinuod. Kung may magisterium, magparang mo tudlo, magpinagtsalay ta. Mag-unay ka. Cancel out. Ha? O niya, Nehemiah sa tsotso. Silang imuhubat sa kasulatan. Na malibog ka. Kung sa maning isulat dili sa balaod ni Moises, sa Exodus 23:5, ganun doon naman tayo kirubin. Kanya, di ba, bawal man na ang mga linilong kalarawan? Nagong tayo sa mga libita, sa mga pare. Kanya, sa ibuhato sa mga pare. Nehemiah 8:10. Iyon din rin. May tamang magpasabot sa katawan kahit sa balaod ng mga libita ng mga pare. Nga sila si Josue, si Bani, si Shelebia, si Amin, si Akon, si Sabinte, si Unyas, kadaghan nilo. Si Haman, si Pelias,
kabantay mo kung kasama ka ng Biblia, dili na di ko sa kapari magbado-bado sa obispo. Kaupungan sa mga pari, kaupungan sa mga obispo, walang magisterium. Sa tumaba o mga kaobispuhan. O kaya ganun yung dimensyon nila mga ano, Diyos Abad, si Hanan, si Pilas, si Alvin. Awa din, Alvin na din. Awa na kung ako din. Kaya wala ako na kung halan din. Maghubad mo din ka wala ka sa matan. Wala din si Alvin. Hindi ko din, hihimo nila kinisap lang mga tao na pamilya sila di barugan. Nihatag silang binaba ang hubad. Interpretar nila ang balawod ni Moises. Binaba ang hubad sa balawod sa Diyos. O gihatag nila ang kahulugan ini. Ano na mga tao? Makasabot. Klaro ko na. Hindi ako din sukit ang Biblia. Nga, naamagin sa Biblia, ang lamok tagpari. Nehemias, Kapitulo 8, 8 nga 2:11. Diba? O niya, ang katawan sa Israel, may kitagan sa pulong sa Diyos, kapadagan sa Diyos. Roma 3:1. Unsa may kalainan sa Hudiyo Pili-Hudiyo. Una sa tanan ang mga Hudiyo katawan sa Diyos, gitugyanan sila sa pulong sa Diyos. They are given the oracles of God. Romans chapter 3 verse 1. So unsa ganing mga Hudiyo, ato po na pagkasundon. 1 Corinto 16:11. Unsa kaliadtong nahitabo sa mga Hudiyo, mo sa natong sunundon karon. Kaya sila may gitugyanan sa Diyos. Nagitugyanan sila sa Diyos sa pulong. O niya, ang pulong pa sa Diyos nagitugyan sa Israel. Nadadawat sa Israel sa mga Hudiyo. Ihubad-hubad ba nila matakusan? Dili. Para hindi naghubad, ipasabot sa laiko. Sa mga Israelita. Mao sa nasumbanan sa Katoliko. 1 Corinto 16:11. Sa bagong panahon na ito karon sa New Testament. No? Mao na siya. O niya, sa propeta, Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7. Ato na yung basahon ng balita Biblia. Malakay chapter 2 verse 7. Kung sa may gingon diri. Nga, magbasa-basa ko Biblia, kaya para masitulda ng atong kalibo. Nga, itanong mo kay Surano, Biblia sa sagot. Biblia sa sagot. Dili Biblia sa sagot eh, manilan mo sila eh. Malakias 2:7. Kada dia pinutang yung Surano, itanong mo kay Surano, Biblia sa sagot. Dili. Lalo, pag pangutanan na ito ni Suriano, ang Biblia may tingog. Siya may nitubag, si Suriano may tingog. Namukot mo sa Biblia. Sa tupaagi sa niya, una ang Biblia. Tanawa na. Kung sabi ka tungkol niya, mamuagi sa niya ni Mr. Suriano, ni Mr. Felix Manalo, una katagan sa Biblia. Kung tinod sa Biblia naman, Biblia sa sagot. Kung sa pangutanan ninyo, Brad, pangutanan ako, Brad, gidiling ba lang ni Bulto o gitugot? Hindi ang tubag. Ihatag ang tala ng Biblia. Ito ba, Biblia sa sagot. Muna sakto Biblia sa sagot. Pero, muagi sa tao, kung mo gamit ang Biblia, adili na, gigamit kasangkapan ng Biblia para pagpamatuod sa iyang doktrina. Doktrina sa tao. Kung nagigamit ang Biblia, dili na may pamaagi. Sa Ginoo nga bisag isang tao, makahubad sa Biblia. Kung na yung mga utanan mo, tumagunday mo, Biblia din ang sasagot. Doon na kita yung magisterium. No? Kinsa man ang magisterium, part of the magisterium. You also have to respect the priest because in Malakay 2:7, it is written in scriptures. Katungdanan sa mga pari, ang pagtudlo sa matuod na kaalam ay tungkol sa Diyos. Kinahanglan at ito kanila katawan ng pagkasayot. Bayan sa kong kabubutkon, kaya sila mauman ang mga sinuko sa Ginoo nga labing gamhanan. Malakay 2:7. Okay pa lang, sa una, nagtakot ko, may gusto kong mama. Kailangan doon na tayo pangutanang may tungkol na lang reliyon, magkatakihon man itong tinuan. Isa ba ito pangutan doon? Ba't may safety ito? Bata pa ko, mga grade 6. Muna ko mama, atong bahaton doon, mamuntaan na tas mali. Sus, magkakabal naman na naman nila sa Biblia. Malakias ito 7. Ako mama, katikis na to. Huwag man ito kami muna sa Biblia. Doon ka po yung itudlo lang ang bata pa kong gamay. Kaya di boto sa Katoliko. Nanay sa Biblia. Malakias ito 7. Kung doon lang ang pangutana, dalong sa pare sa Diyos. Kaysa sinuko sa Diyos, siya ang magtudlo sa imo kung saan kababot mo sa Diyos. Alang-alang mo sa lupa pa, kung di pamilintad ito ruma. O si Bishop, kung saan hindi na tumag-abdan si Bishop sa Jansiri, kaya nagkabit niya nagtrabaho si Bishop. Si Padre Ida, Dre,
Mga ni Dre, problema rin ito sa pagkaliminister. At ito kita sa itong pangita mo. Di ka ito itong sumbong sa itong asawa. Oo, di ba? Ito kita rin magmutugubad ka. Bahala ng pangita. Kapag alam, sa ako rin bahala rin. Magmisa sa ito pa rin madaliga. Pero may minister, wala lang. Nindot may minister naman eh. Malipat ng pangita, kita rin magmisa. Magmisa. Dili na magmisa ang minister. Nag-iispira mo. I-speak mo lang sa pansin pa sa bali. Dito ang i-speak ang kasulugan sa pulong. No? So, sumbong itas pare, natin kaligkan. Dre, mga ni sitwasyon dito, masakit ito. Pare, ilang itong sumbungan. Dili kayo magbuot-buota. Kaya mapalpak ka rin ito, kasapat tas pare. Dili na pare. Sakto malaki as 2.7. Manang we need only one parish in our parish. Dili kinahanglan ngayon sa tupapa. Kinahanglan doon lagi dihay systematic theologian. Kinahanglan na agi dihay obispo nga kanunay magbantay diha kaya pamunta na tubagod. Dili kinahanglan mo na lagi debated na safety. Pare lang importante. Basta nanay pare. Kaya ingon ang Ginoo ang iyang pare iyan ang sinugo. Sa tupa ang Ginoo. Bisa na ito pare dili na siya obispo. Bisa dili siya sa tupapa. Pero ang pulong sa Diyos, ni proteger sa tungkura na makatudlo sa gusto. Pulong na sa Diyos. Kaya ko lang na malakiyas 2.7. Paborito mo na sa Iglesia ni Cristo. Di ba, Mati? Paborito na sa Iglesia. Yan, mahutara ko. Mr. Revelation, kung si Felix Manalo pare, isa ba nag-ordina niya, asa kapita, isa kumispo, siya na yung tinasentro. Patug-patug ka mo sa inulo, mainta. Wala diya. Sa bagong tugon, kaysa mas na tugon na kapalian, doon natin simbahan ng isangunan sa pagtudlo sa kamaturan. Katong gikot kanina, Mateo 18:19. Kanya Mateo 28:18, the Great Commission. All power is given unto me from heaven and earth. Go into the whole world, to all the nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them all that I have commanded you. And lo, I will be with you till the end of days. Matthew 28:18-20. Panlagaw ka mo si talang kalasuran sa tibok kalibutan. Talang kalasuran, ha? By exception. Talang kalasuran. Ang talang kalasuran, by exception, himuas na ka kung mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Wala itong bunyag natauhan mo, amahan na anak sa Espiritu Santo, mo gina itong bunyag. O tutlurin sila sa pagtungal sa tanan ang isugong kaninyo. O hinumdamin ninyo, mag-aubad ko kaninyo hangtong sa katapusan sa kalibutan o katapusan sa panahon. Mateo 28:18-20. Nanong manginaw pamantaglain na picture, nanong mudawat patali ni Sir Kibuloy, nanong mudawat patali ni Sir Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, nanong mudawat patali ni Gregorio Glipay, na nagtungkol ng Isabelo de los Reyes tungkol sa Iglesia Filipina Independiente, IFI, na mudawat patali ng mga reliyon, nga isugo ng mga apostol, tanan bang sugo, tanan. Wala mga tayo sa Iglesia ni Cristo, ministro, pastor, palihog ko. Kaya isugo ng mga apostol, tanan namang sugo, tanan. All that I have commanded you. Kung sa mga nagsugo, nga walang masugo ni Cristo sa mga apostol, kaya ikaw naman rin nagsugo. Nahimo na makagsugo. Dapat ay sugo nga, wala isugo ni Cristo sa mga apostol, kaya nahimo makagsugo. Ikaw sa Felix Manalo, nagtugo ng Iglesia ni Cristo. Ha? Wala usasabi ka paagi mo matutuluan mo mga lay minister, usawan pagtubak. Hindi mga nagkalanan ng milyon. Taga namang sugo-isugo sa simbahan na gitungkol ni Cristo. Mateo 18:19. Kaya taga nagyari sa Pedro. Una, malakbo naman sila sa nagkalasuran sa kalimutan. Hibumo naman tinunan na nagkalasuran. May dapat exception. Tanan yun. Ubalan na ni Cristo yung simbahan nga. Muhimog tinunan sa nagkalasuran. Sa tanan yung panahon, handog ba kayo pagkatapos sa kalimutan? Kung kinuman sa Cristo sa iglesia ng gitungkol, handog sa katapusan sa panahon, pagkatapos sa kalimutan, tanan sugo yung ubalan ng pagtudlo. Sundin ang talang sugo, hindi mahimo ang tuloy panahon, mawag itudlo ang talang sugo. Talang panahon, nga lang iglesia Katolika, talang sugo, itudlo. Huwag yung sa kasugo, mawag matudlo sa simbang Katoliko. Sugat na tao sa simbang Katoliko. Ano Domini 33, the day of Pentecost, in Acts chapter 2, verse 1-47.
Muna karon, kung ako, Katoliko, tanang sugo na anak ko, ingon ni Kristo. Ikaw sa Badista, sa mga sugo nga, huwag na mong Katoliko, nga tanan naman na alam mo dili. Ang brad, Katoliko, ipapahulay ka sa madungang pahulay. Uy, huwag ka sabot, sa Badista. Tanang sugo niya na mo, mga nagdomingo naman din namin sa Bado, kaya wala na dapat ang sugo sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo ng sugo, ang Testament pala, ang New Testament, tanan na sugo na alam mo, balutog na lagi ka sa Badista, kang dako, dili ka Domingista. Oo naman na. Kasi ka lang tugon, Hudiyo, sa Bado ang Diyo. Nakita kayo naman ta, Hudiyo, Kristiyano man ta. Ang tanang sugo, ito doon kasi ka na to, Domingo na. Ano man na, ba't naman si Kristo sa alam Domingo? Yang mo man ang pagsuko di kasi, paglakaw ka mo. Wala nga yung Katoliko dito, sabi suko, tapos ginagawa naman ng Domingo. So ang suko, Domingo na! Kaya isuko mo, nananan ako. Munang suko, ang Domingo, suko na pala sa ginagawa. Dili na Sabado. Pasahan ko na sa Biblia, nga sa bagong tugon, ang Sabado, ika ng mga apostoles, paglakaw mo at ng Sabado, pagwali mo sa Biblia, pamunyay mo, pangasal mo, ay Sabado na. Huwag yung Sabado nga sa Sakramento gibuhat. Kaya kung Sabado, dengan yung mga Hudiyo, kopya-kopya mo ni Jesus. Huwag man yung originality. Mawala diha. Tanang sugo, maana sa Katoliko. Mawala nila pwede sa aglipay, magtukol magsimbahan. Pwede sa aglipay. Isa may nagsugo ni magtukol ng simbahan. Tanang sugo, di alam ang Pedro, na alam ang Katoliko. Di na di siya nakapasok. Kaya lang argumento ha? Dumduman na ninyo, simple na kayo, talang suko, ihatag na si Pang Katoliko. Kung sa kung may nabili nga suko ninyo mga saksi ni Jehovah, mga Sabadista, Bullagin, Pentecosta, Taglipay, na Iglesia ni Cristo, talang na naman mo. Gawas mong kamunin, kaling mag-28, kini, mga apostol, naamo dito, Felix Calano, kauban ni Pedro, ilarami. Damgo na lang ninyo. Huwag yun, intawan magkita si Cristo, si Felix Manalo. Muna mga apostol, puro intawag ng mga Katoliko. Ang yan tanasugo, gihatag lang sa mga apostol, dili na mahatag ito sa lain. Tanawaham sa ilang sulti, sa panahon sa mga apostol. Di gani ka mo dawat sa tuktila sa mga apostol, kung sa may tabot ni mo. Kung nakita Katoliko, kung di mo dawat sa mga obispo na ito, mga pari, ang ilang pagtulong na gigan sa Magisterium, sa Vaticano, delikado ta. Muna dagang Katoliko ng kalisod, ang uban, nawad na nagkabuot, nga sa liring na lang, kung ano sa nagtinuan, tungkol supak man sa atong mga Pangulo, Matthew 10, 14, 15. Kung nanaay din mo dapat kaninyo, o bisan yan din mamatik kaninyo, itaktak ang abong sa intero, biyaya nilang balay lungsod, hinumdumi kini, hangtod sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa kaya ang Diyos sa mga tao sa Sodoma o Gomora, kay kanila, nili mga lusura, na wala ko dapat kaninyo. Matthew 10, 14, 15. Manakang dito mo dapat sa otoridad sa mga apostol o sa simbahan na gitukod sa Ginoo. Hukman ta sa Ginoo. Sa adlas paghukom, mabigkot kay nga paghukom, lawa pa sa Sodoma Gomora. Galacia 1:6-9. Kung sa paghukom, sa adlas paghukom, mas daling kwenta, matinunglo ta. Galacia kapitulo 1, versikulo 6-9. May balita Biblia, bago may balita Biblia, kailangan karaan. Dan dinadala ni Matiro, karaan. Kaya ako, bako. Galacia 1:6-9. Apan bisanok kami yung sa anghel na gikan sa langit, ang magwali kaninyo, may balita, kalahin sa mong giwali. Mahimunta sa tinunglo. Sa gisulti na lamang karon subliyon ko Panginoon, kung may magwali kaninyo, may balita, ngalahin sa inyong nagawat, matinunglo siya. Imagine, matinunglo. O palagi ko matinunglo ba, pastor, mangko, naman ko'y auto, naman ko'y sweldo, palagi ko matinunglo. Wala pa, kaya di pa mataglaw sa paghukom. Pag adlaw sa paghukom, karon adlaw ko man ninato, patuyang ta, bisan mga Katoliko, wala, isbiringhay, inom-inom. Kamalong sa isbiringhay, kada man ng ganito, wala na kayo asawa, wala pagkakailain. Patulang tayo tagaroon sa buhay mata, kay ato pamaling adlaw. Pero ba tayo daw, kay naman tayo adlaw na matapos ta. Kanang adlaw na matapos ta, mo na nag-adlaw sa katugong sa Diyos. Matthew 10:14-15, kaya wag ka mo sa itong mga pari, o sa itong obispo, nag-iilan ayaw pag-ispiringhay, kung babae, ayaw pag-ispiringhay dahil,
Balagin mong bala to sa Saudi, agwantahan ang yun, kaliko lang niya. Ay, napagsuray-suray na ang 16, kaya mating na lang wali minister. Wala niya, kaya matinong ulo ta. Ano sa matinong ulo? Pag-andas, magkukong, tungluhon ta. Kung makasalat ta. Mo sa mga laing reliyon, kaya huwag mo silang madawat sa pagtulungan ni Kristo. Hayahay pa sila karon di auto pang mga ministro dagkong sweldo. Pero sa atas paghukom, mabito lang baka nakadung bang pastor ministro nga gikanonisan pagkasantos. Kiting ningawa, mingaw pastorana. Wag yun, no? Sister, nakadungog mo pastor, o ministro sa protestante, dili katoliko, bisa sa gipay nga gikanonisan ka santos. Wag yun, no? Kaya gumyan tayo. Kung tinuod ni sila nga padung sa langit, labing bulagin, sakop po ba mo ba, di maluwas, malangit na, sigurado. Karoon pa lang, hibalot na, malangit na lang. Unya, daghan naman sila na namatay, ano bang malagin na i-deklara, nalangit na. Kita, daghan kabuluyan ng katoliko, nada sa PBRC, puno ng mga presyuhan, nasa kulangan, daghan katoliko, nasa mga bar, nasa bidyukihan, sa mga kahilayan, sa mga sugarol, palhubog, etc. Nga naman nga, sige matagkanon ni Sarong Santos. Kaya naadin yung pagkabalaan. Muli bunga sa pagkabalaan. Kaya kung wala yung bunga sa pagkabalaan, sama rata nila. Kunya asaman mo, brad, sister. O sa kapanon, gamuan ko sila. Kami din yung panon na, puro lang kitibalaan. Huwag makasasala na mo din, puro kititarong. O dito speakers, gamuan ko, puro kiti makasasala din. Pero kaluoy sa Ginoo brother, kung diri ka magpasakot na mo, puro diri mga maldito mga buboy, every year, doon ay diri bulaon sa Ginoo nga masantos. Asa magpasakot dito speakers ba diri? Ano yung ko, kung tutan ka, may diri ko sa mga buboy, diri manggula sa Ginoo. Diri mang Holy Spirit mo, pick up. Alam na naman mo sa Ginoo, sigpawa lang kita. Araw-araw na lang, kasi dito, puro ang kunan mong bala, huwag ginasigpawan sa Musa. Yung spirit na katulik, huwag ginasantos. Na mangubang ka ng reliyon na. Mga nakita mangubang na anak. Mangubang ka ng reliyon yung 2,000 na katuig. Nakapamungan yung santos. Kaya mo ginitinuod nga dalan padung sa Ginoo. Diba? Magkaksunan. O niya, tanawa sa unahuan. Ano Tesalonica 2:13. Kung sa pagdawat sa mga katawan sa unang panahon, mga magtuturo, mga laiko, ang pulong sa mga apostol. Ilan ang magidawat ka? Parihara man na natin ang pulong sa apostol sa pare. Huwag may kalainan na, di man na sila labaw na to, di man na otoridad. Tabla-tabla na ta, mga tutag Biblia, parehasa ta nila kabalik sa pari. Lipiling na ta, walang labaw, dilioy. Ulo, Tesalonica 2:13. Okay, pasalamatan mo sa damo kanuna ng Diyos. Kasi nagdiwali na mo kaninyong iminsahe. Namati ka mo. O, gidawat ninyo kini. Dili ningon nga iya lamang sa tao. Kundili, iya kayo sa Diyos. Kaya ang Diyos sa kaniyong na kaninyong mga magtotoo. Salawa. Uno, Tesalonica 2:13. Asa ng chok? Punta ng chok? Memorize ka na rin ninyo. Uno, Tesalonica 2:13. Ang pagdawat ako sa pulong sa itong magisteryong, sa Santo Papa, sa mga bispo, sa mga katari, sama sa pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos, dili sa tao. Munang utamot kita sa mandato sa itong simbahan, sa itong magtutulog sa itong simbahan. Kaya dili na pulong lang sa tao, kundi pulong din na sa Diyos. Mga naging niya sa mga kasulatan. Karon, ang Biblia maabot basta ng tao. Isang ka sa itong panahon karon, o may tutulong ko talak mo ninyo ganina nga, di ba dahil katoliko nga, hatod ka mo pa Biblia? Kung Biblia pala ang kaluwasan, Biblia na, na di kito maluwas kung may Biblia. Uuya po. Yung una na dahil Ginoo, na, dahil ng Ginoo, pagkamatay na mo, o, Donalvin, gusto ka malangit, O Lord, o niya, nakay Biblia na wala. Dili na yung wala lang langit ko eh. Napamatay, may ko, Lord, kung kay Biblia, ano mo kapalit Biblia, kung pwede magay ko. Pero nagpinutan mo ko, Lord, akan na, sorry eh. Bahala ka po kay Biblia. Wala mo kay Biblia makasuot sa langit. E nga naman, imagine, the Bible is only ang first na Bible letter, ang 1 Thessalonians o 2 Thessalonians si St. Paul, 45 AD pa lang siya nahuman, sulat. Yan ang pinakalas,
nga libro nga Book of Revelations, pinadayon sa Nuwan, Revelations, book na kung pinadayon sa Nuwan, 180 pa na kumpay. Unya na kumpay ni siya kining Genesis, New Testament, up to Malakay, unya Deuterocanon, katong Tobit, Judith, etc. Unya New Testament, Matthew, to Revelations book na, kung saan ang tuiga, Council of Carthage, Cartago, na kumpleto with the Bible, 397 AD. Sa mga apostol, na namatay ito, wala ito kagawa ito kumpleto nga Biblia, bisan sa San Pedro Apostol, bisan sa San Pablo Apostol, posible si San Juan Apostol, wala kabasa sa sulat ni Pedro Apostol, pero namatay siya, nanangin ng yapon, hindi naman ang Biblia may requirement sa langit. Kung sa requirement sa langit, 1 Thessalonians 13, ang itulong sa mga apostol na binaba, gamote pulong sa Diyos, dili lang gikas tao, moto'y makapalihog ka ninyo. Tanawa, balik ko na po pagbasa, ha? Kaya ba sinasatangan to ninyo? Tanaw matinaw balik. Bisan walay Biblia, brad, nanuman sa 4 centuries yung tilabay, naghan man nagasantos ka Katoliko. Gani, for a fact, the first 300 years of the Catholic Church is filled with saints, martyrs, mga martyr, mga santos. Ang unang kasigluhan, 300 years. Karon nilungan na ka ng Biblia, nagkanatransisyon sa Biblia, gawin ka lang nilungan santos. Sa unang away Biblia na compilation ng Old and New Testament, 397 kung malagpagay ang Biblia, nagkanilang santos. Gano'n nga santos ba sila? At balik ko pagbasa. O, gipasalamatan mo sa mo kanuna yung Diyos sa diyang giwali na mo kaninyo ang iyang mensahe. Kung sa diyang pagwali, ba diyang pagwali nili, nagdala-dala Biblia ang mga apostol. Ha, balik ko lang pagbasa, hindi mo malansisan. Gipasalamatan mo sa mo kanuna yung Diyos sa diha, giwali na mo ang iyang mensahe, giwali na mo, namati ka mo. Sa gipamati niyo, dili Biblia kasi wali nga mensahe, namati ka mo, ginawat ninyo kini, dili ko niya, pulong sa tao, kung dili pulong sa Diyos, wali nga mensahe sa mga apostol, sa mga pare, sa bispo, wali, dinaba, dili sinulat sa Biblia, ginawat pulong sa Diyos, dili pulong sa tao, mo dili nakapalangit sa unang mga Kristiyanos. Walang way ko sa Biblia, kay pubrita, na magbinutan ng taga-Katoliko, manimbal at taga-Domingo, mangumpisang sa sala, hindi ka malangit. Malangit. Di ba? So, ang Biblia dili, maabot sa tanan. Ikaduha, dili ang tanan. Yung sa ito pagkabalong, ang ihap sa Biblia. Kaysa nagdetermina. Naibalo mo kasi nagdetermina sa ihap sa Biblia? Nung naibalo ito ang New Testament 27 books, 27 ka libro, way kunhod, walay subra sa 27 ka libro. Sa ni labilan, wali. Butangan na itong gamay, dili sulat. Kunya ang sa Ilisote, pulong sa Diyos. Dili pulong sa tao. O talawa. Kaya wala man na sa laing reliyon. Kay laing reliyon, dili yun mawali kung wala Biblia. Sige, dala-dala Biblia, sipit, malimahang dala ilong. Sige, kawali kung wala Biblia, sige, sipit si Pastor Cristo. Kita mga Katoliko, si Padre, kasi hindi nagsipit-sipit Biblia. Namin yung Biblia ni Padre dito sa iyong kwarto. Dito tayo dito kay kanang Biblia din na sipit-sipitan. Kaya kung tinunod tayo, we have reverence for the Word of God, hindi kayo sinasa na talaga ng sipit-sipit, anak. Asal-asal na ipamukang, kaya balaan ko na nga libro, ibutang natin ito dapit sa altar, special place in our homes. At ito na rin mo basahon dito. Hindi kayo dala-dala ng sipit-sipit. Boy, kung minister ka, may safe, di na po may Biblia pa rin, personal copy na mo. Muna mo dala-dala, may gamitin man ako pagtulog apologetics. Pero kung wala mo pagtulog apologetics, sige rin yung sipit-sipit. Walang pag-aala-ala ba? Kung Pedalvin, wala naman mag-seminar ka, ala-ala mag-Biblia. Pedalvin, snacks kay basig na pas mo ka man. Nga naman ba? Sige, magpapag-sipit-sipit. Kung man naman seminar. Kaya ito sa... Wala yung halang sa Katoliko. Dili kasama sa mga dili Katoliko na sipit-sipit. Kaya naman ang wali sa simbahan Katoliko sa itong mga Pangulo, mismo sa itong papagpari, at bidawat dili pulong sa tao, pulong sa Diyos, na naglihong ka na ito, alang sa kaluwasan. Ngunit kaniyong niya.
Unya, kanang tingol sa 1 Corinto 4:6 nga ayaw ninyo dawata ang kapin sa nasulat. Ang pasabutan na nasa 1 Corinto kapitulo 14 versikulo 37. Ngayon si Santo Pablo Apostol, ilhan ninyo at tanan akong isulat ka ninyo, kining tanan mga suko sa Ginoo. Pasabot kay katong kapin sa nasulat, katong itudlo sa tao nga wala na sa nasulat, kasumpake isa nasulat ni Pablo. Pananglitan, ang gitudlo sa mga apostol, katong katapusang palihapon, pag-ingon ni Kristo, Mateo 26:26-28, sa katapusang palihapon, in the Last Supper, kini mo akong lawas, kauna ninyo kini, katong pan. Kini mo akong dugo, imna ninyo kini, katong kupa. Buhatan ninyo kini sa paghandog na ako, Lucas 22:19. Kaya kung naingon ta, wala na yung isa, dili na doon na buhaton. Sumpaki na kabarugan nga dili buhaton tong katapusan palihapon nga ginuhat Jesus, kaya mo si Jesus, buhatan ninyo kini sa paghandog na ako. Nagiging mubarok, brad, nga mawali, na di na handungon si Jesus, walay misa, walay kalawat, pasabot niya na, mo nang hunahuna nga gawa sa nasulat. 1 Corinto 14:37. Hunahuna nga kapila sa Biblia, wala na masulat sumpaki sa Biblia. Dili kiwa sa Biblia, gawas pa sa Biblia, wala pa masulat, misukol pa sa Biblia. Wala di padawat. 1 Corinto 4:6. Kunya, dili man ang tanang gitudlo ni Kristo, gisulat. Naman ang sab, wa gisulat, Juan 21:25. Tanawan ninyo ang Biblia, nga ingon diri si San Juan. Tanan bang gibuhat ni Jesus, pati ang mga milagro, yung mapagtulan, gipasulat ba din sa Biblia? O, si Juan atong konsultaon, kasi may sulat ni Juan 21:25, siya gisulat diri. John chapter 21:25. Katapusan niya nga verse. Daghan pa kayo mga butang, o pagkapigalang buhat, gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko ang tibok kalimutan, diligid taibong kakasundan sa mga sinulat. So dagang gibuhat ni Jesus, yung mapagtulong na ligitudlo, iyang pulong, o iyang gibuhat, aron sa itong kaluwasan, gawa na gisulat. Kaya wala na gisulat, asa man na. Asa man na gisulat? Wali, baba. Wali, baba. Binaba na nga wali hubad sa Biblia. Kanang buwag gisulat. Tingnan naman, buhat ang uno, human sa Juan 21:25. Minahal kong tsukilo, sa una kong sinulat, gisutan ko ang talang butang, nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Ang sumpay sa Juan 21:25, nga sa Acts chapter 1, verse 1, tanan na yung gitudlo, what he taught, iyang gibuhat. Ang tanan na yung gibuhat, gitudlo. Ang iyang gibuhat, nabayad sa duwa. Juan 21:25, doon ay buhat ang kipasulat. Juan 20:31, mau kini gisulat, aron mo ka mo, kinagis yung pagtuo, makakaplag ka mo, kinabundayon, di sa pagtuo sa si Diyos, nga mo si Kristo Jesus. Juan 20:30. Pero ino si Juan, ang talang buhat ni Jesus, mga milagro, doon na pa iwang masulat. Kay iwang masulat, kay kung isulat, tiling, pakaibong tibok kalimutan, nakasulatan sa talang butang nga masulat, kung isulat kung talang dibuhat ni Jesus. Kung itudlo ni Jesus, Juan 21:25. So doon ay kabahin ng doktrina ni Jesus. Yung gibuhat, na ibuhat ng isulat, na pinuhat ni Jesus sa itong Ginoo. Bawat isulat. Karon, kining buhat ng isulat, doktrina, pagtulungan, itudlo. Kining pong buhat ni Jesus, na wala isulat, itudlo man sa doktrina po. Asa naman naman. Kung protestante ta, na puro naman Biblia, nagasulat. Nagatong, wag isulat, na buhat ni Jesus, doktrina mo sa ito, kagitudlo mo sa Jesus, asa naman ito nun? Wala. Uy, pati ka ba no? Pati ka ba ni Jesus? Wala simple na solusyon. Pero the Catholic Church solves that problem. Yes, there are many things that Jesus did. Whatever Jesus did is for our salvation, para sa itong kaluwasan. O man ito Jesus, magbajik-bajik, ito lang lang. Puro ito yung mga buhat sa kalukoy para makitang tanan maluwas. Ang mga rito sa pagbautismo, buhat mo lang Jesus Mama sa Biblia. Ang rito sa pagkalawat, mula tumisa karon taas na nagapagampo, doon ay mga salmo, huwag na masulat sa Biblia. Ang gamay na sulat niya, ito naman pagkonsagra. Ngayon, sa mga ito naman pagperform. Di na din nabuhat ni Jesus, nabuhat na sa kaluwasan. Pero kita katoliko na, wala na masulat. Kaya ibuhat ni Padre, tanan na sa Biblia.
Mga pag-ampo nga lang, nagikan sa mga apostolic traditions. Muna yung buhat ni Jesus, gawa na masulat. Mas dagang pag yung buhat, gawa masulat, pero doktrina, diyan ang gitudlo. So ang nasulat, nga buhat ni Jesus, gitudlo doktrina. Ang gibuhat ni Jesus, gawa ng masulat, gitudlo ang doktrina. Naalas katoliko ng duha. Basa, 2 Thessalonica 2:15. 2 Thessalonians 2:15. I would like to use the King James Version of the Protestant nga Bible, no? 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Di mo dili. Klaro kayo din sa palang kasulatan. Protestant din ang huwag. Wala kayo tradition din. Taoy. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Kung saan yung mga tradisyon, nagitudlo ka ninyo. Traditions which you have been taught. Mga tradisyon na gitudlo ka ninyo. Traditions that you have been taught. Kung saan mga kapagi. Which ye have been taught. Whether by word, wali, oral tradition, oral, wali, word, or by epistle, sinulat, Biblia. So, saktong katoliko, ang gibuhat ni Jesus, lagi pasulat, gitudlo sa doktrina. Ang gibuhat ni Jesus, wala lagi pasulat, gitudlo sa doktrina. Unsa na? Sinulat, Biblia, word, walipod, o scriptures, kasulatan. Nya, ang sa Protestante kay the truths which you have been taught only by epistle man. Ito kayo na Biblia lamang man. Sa tama, kung Biblia lamang ang doktrina ni Kristo sa mga apostol, una na ito ni St. Paul. Therefore, brethren, stand fast and hold to the truths which we have been taught only by our epistle. O tala na doktrina ni Elisoyano, Biblia lamang. Huwag man din sa Biblia. Balik ko na ito papasa. Which ye have been taught, the traditions which ye have been taught, mga tradisyon kay gitudlo ka ninyo, kung sa dito ka tradisyon ng klase, whether by word, pulong, wali, mensahe, ulit sa Amerika dos Meses, or our epistle, kasulatan. Muna yung New Testament scripture. So, diligid po yung Biblia lamang. Tayo sa katao nga nagpasabasa sa Biblia sa Acts chapter 8, verse 29 to 35, usa kayo ko, nagpasabasa sa palang kasulatan. He was reading about the prophecy of Isaiah in Isaiah chapter 53, about the suffering servant. Kunya, namutan na siya. Sige siya, pamalan mo, sige no, nagampo siya, kay Diyos doon na siya. Tingin siya nga, sa bala ko pagkasabot, kasi pasabot ini sa propeta, yan yung galingon, si Isaiah, o nagpasabot siya glain. Nga tao ini, nga maghalal siya kinabuhi, ang matubos sa katawan sa Israel. Kung sige mo sa Espiritu Santo, huwag na yung Espiritu Santo nga sa iyo mo, yung mo, Diyos doon magkadong. Magkasabot mo lang di ka na, ikaw na bahalang pilit niya. Si Isaiah ba na, online tao. Isura na, mag-alala ka, Lord, isa may pasabot ini. Kining mag-antos para matubos sa Israel, si Propeta Isaiah di mismo, Lord, unay-lain nang ipasabot. Di ko na Holy Spirit, ikaw ay bahala dito. Nakaway, mo ba Ginoo? Ako rin bahala. Si Propeta Isaiah, siguro ni Ginoo. Wrong. Nabiyo sa ka, si Propeta Isaiah, si Ginoo, lain siguro rin. Kinsa sa nalain na. Huwag po kakabalo. Wrong yapon. Kaya ang bagay sa Espiritu Santo, dili lagi private interpretation. Kung siya kibot sa Holy Spirit, Filipi, guguran to dito, nagsakay sa karumayahan na ilulukon, iray na kandasi, pauli na siya, naglibog siya sa Biblia, sa Isaiah. O sa kabalugin sa nagtawanan, iniskutan ni Propeta Isaiah. Ngayon halan ng kinabuhi, pagtubo sa katawan sa Israel, di lang sa Israel, kundi sa kalibutan. Pasabot na siya na si Kristo na, ang Diyos na anak, ay ganong persona sa tisipan nila. Gibo ko dito ni Filipi, sa Filipi. Gitudluhan ang yun ko, dahil yun ko nakasabot na. Nalamunta na si Filipi, pagsakay na dapat si yun ko, Brad, yun ko, Diyos doon man ka, di ka mo mga Jerusalem nagsimba. Kanang yung gibasa sa Isaiah, nakasabot na, wala. O sa ito magsilino ko, yung nangyano ko, pag-uusahan siya, kung saan man talo ang pagkasabot, Senior Filipe, kung may magtudlo ka na ko, gawas kung may magtudlo na ako, makasabot ko. Pero kini mo ang tawhana, mga di katoliko, kasabot sila oy, itanong mo kasarunano, Biblia sa sagot. Pamamahayag, sa Iglesia ni Cristo, kasabot din sila
sa Biblia sa? Ngiga sa? Wala yun na, wrong na ito. Ayun, kung gansa ng mga tao na, bakit kami mo pasabot? Kung sabi mo, pwede sa ba't, pari ka, dili. Ayun, tuwa na. Kaya, ang pagsabot na, kadang mga ministro, di ba pari? Wrong na, wrong. Ang ito sa mo, wrong. Tanawa si Kristo nila, Diyos ba, dili Diyos? Dili Diyos! Wrong lagi! Wala nga mo paminap. Mamahayag na rin pa, delivery snacks. Tapos yung mga guwapa na rin mga church. Tamtong na rin din. Usos, mutang mong ko diya. Dahil pari diya kong tudlo. Na diya kong disco, na ito pa. Wala ko eh. Ano kong tudlo ko? Ano man pinabing hindi pari? Ang ilang tudlo. Kaya ko pari. Wrong! Kaya malaki as to city, pari na yung tudlo. Nagkamudi man din pari. Kaya nilisuro mong pasto, di mo pari. Wrong din ang inyo. Si Felipe, kaya pari na to, apostol na to. Mo check si Felipe. Ipasabot ni Felipe si Kristo to, usang kahubad. Diba? Di ka makasabot kung ano matudlo ka na. Ito man na ministeryo. Sa tupapa o bispo, kaumpunan, magtutudlo ka na itong kaparian para makatuntas ka matuwa o kabubot sa Diyos. Malakias to 7, buwan 8, 29 to 35. Kasi Pedro nag-ingon, 2 Pedro 3, 15 at 16. Ganina, di ba sa tao, 2 Pedro 3, 15, tubagon, isang isang tao ng mga talas sa pagtuo, na itong gyud na kita makatoliko, sa 2 Pedro 3, 15, 16, pahinuan mo usap sa kalato, mga itong sa malang kasulatan. Ang atong minahagay sulat si Pablo, nagsulat usap ka ninyo, may tungod din ginamit ng kaalam, maghihatag sa Diyos kaniya. Sa iyo ito kaalam, nga gisulat ni Pablo sa iyang mga sulat, the letters of Paul, kaalam ni sa Diyos, sa iyo lang magsakton, yun ni San Pedro. San Pedro na gani ha, pangulo na ni sa iglesia, nibasa sa sulat ni Pablo, sa ingingon, komentaryo, may mga utang na isang sakton sa iyong mga sulat. Dito is kini sa mga walay alamang, sa mga mabalinon, sa masalagi mo, sa pambahay sa kasulatan, o sa iyong nagtukmod sa nagkugalingon, nagtos kalaglagan, 2 Pedro 3:16. Ang Santo Papa, si Pedro, kitagad Yahweh, Matthew 16:19. Yahweh, sige nga sa langit, ikaw sa Panginoon Sisto. Nagbasa ang Biblia, ang Pablo nga sulat, ingon pagaling ni Sud Sabton. Ni Sud Sabton, matuis sa mga walay alamang o mga burong. Pero kini mga tawhana, di ka ni Santo Papa, wala Yahweh ni Pedro. Dili kaliwat sa Santo Papa, dili obispo, dili pare. Pahay na sa Biblia. Sa yung sabton ng Biblia. Doktrina na sa Protestante. Perspicuity of the Scriptures. Pagkaklaro kung sa Biblia. Sa yun kung sabton ng Biblia. Sa mga yanong lay kusama na ito. Bisa ng mga unlearned, mga way grado. Makasabot kung sa Biblia kung mabasa-basa na kamag-ampo ka. Dili naman kayo ni Pedro. Wala kayo wrong. Wrong lagi kaya ito sa mga way alamag mga burong. 2 Pedro 3:16. Nga ito sa ilang, kininengrong adong isa kalaglagan, destruction and perdition. Kanadengrong sa iyong kapagtulungan, Elia, makalaglag na sa itong kalagad to sa impyerno. Yung sunod ta na gudawang ta na. Sunod ta gudawang ta. Sa iyong doktrina siyawa, abortion is okay. Abortion is okay. Paano naman na, mabito ng Archbill, contraception is okay. Doktrina na siyawa. Kung sa may unod na contraception is okay. Ingon ang Archbill, ang gobyerno, nga ang magpiayon, labi nagdaghan ng anak para makontrol ang inyong anak, maghilawas mo kay malawag naman i-regulate mo sa Department of Health sa inyong City Health Center, Barangay Health Center, i-regulate niyo pagpanganak, pagamitin mo kondom. Every time kikilawas kasi mga asawa, gamit kag kondom, pilay, balong sa kondom, piso. Sa tupad, di ka kahilawas sa mga asawa, gamit sa mga katugon ni Sibana, kung walay piso. Ang imong asawa, piso na na balong. Ikaw pa di gamit, piso ka lang ako. Malay yun, mahal pa itong kasbar. Pagkawagyayon na ano, ang balong stabang, devalue kita. We are becoming prostitutes because of the doctrine of demons. And where will we go? In the Revelation 18 and Revelation 17, prostitute, the great Babylon, the mother of all harlots, gikonvert ang kalibutan sa Yawa into bigaon nga Babylonia. Pasakupon na niya mga Katoliko, miskay sakop na ni Kristo nga maputlit ta, magbalaan ta, masantos ta sama sa Panginoon. Hugaw-hugawan ta, kaya ka ng kondom, mugara ka na magpasiatab, sige gamit. Pati sa spilling high, kaya dito mga anak. Di ba? Oh no,
wala na nga, sakto na kondom na din. Kaya kung si Mrs. diling mo, bigay na ko, na may dito sa gawas na kinilo. Gamit ang kondom, para di manganak. May mga yan akong sustento. Yawa na una-una ng kondom. Kunya kayo, makahin mo mataging moralidad, asa lang ang moralidad pa dong? Laglag ka naglagan, hospital test exercise. Pahit kaya doon ka na. Muna ginahanglan magpupunta ka apologetics because apologetics will teach us about faith and morals. No? Pagtulunan ng mga tema atong pasalamatan ng Diyos pagkatag ka na sa mapulong sa Biblia o sa balang tradisyon. Kinahanglan nga itong masaw ng Biblia, atong puya ng itudlo sa Biblia, o atong ipaamit ang Biblia nga sa uban. Sa atong pagtuon sa Biblia, kinahanglan usap na patunan nato kanunay, ang una-una sa Santa Iglesia, sa mga bahay ng Isus Sabton, o gandang kitang magpailaw sa otoridad sa Santa Iglesia. Naikipangingon sa kaanam, Centenary Court Iglesia, to think with the church. Kung sa una sa Iglesia, muna itong sakyan, matusundod. Pag-ingon sa Simbang Katoliko, pag-ingon sa CPCP, immoral ng kondo, immoral ng artificial na mga pagpupong para dili mamabdo sa babae, mga artificial na mga butak, dili natural, immoral na, ato ginagdawaton, kay gikan na sa Espiritu Santo, na nagigiya sa Simbang Katoliko. Ngunit na mo dapat ka na masumpak na kayo, justify na to, sa masipon sa gobyerno, ipalusot ka ng RH din, sila na yung terminal sa kaugmaon sa mga pamilya, sa relasyon sa balang asawa, sila yung magbuot, dili na simbahan nila pabuton, dili na ang Diyos, kung sa may tao, sa laglagan. Nga naman, kamo mga babae, on effect, sumpi na mo ninyo. Kaya mga ayundi, mga pills, kung tumaro na ninyo, kung sa resulta, how many years yung gamit na nasud sa inyong matris, ang resulta, mayuma, cervical cancer, o cancer of the uterus, cancer breast cancer, nagalang pills, may effect din na sa inyong suso, makausap sa naturalin sa sinyong lawas, o litalawa, lawas mo na galing na ito, buhay pa ito, nagaot na, nasakit na ito. Hindi, mabayaran na sa gobyerno, magaling sila na itong asawa. Eh, sige tagamit ng kondom, may itong asawa, sige gamit tayo din, sige tumarong pills. Hindi tamalo siya itong asawa, murag hayop, ipatumarong pills, kaya para na imamabdos. Amin may sa simbahan, na magsigit na kampo. Daghan mo nito anak dahil, di rin lang ito magsigit, tinanaway. Sa balik. At ito na dito simbahan, kaya wag tayo tinanaway si Kristo at tutukan dito. Kaya naman ginoo, putli yun. Kaya kita malagay, pag malalo. So kaya mo, I'm already almost 13 years na piyudo. Namatay ko sa cancer. 13 years, huwag yun kumag-inyo. Isa dagang babae lang ulit tawag ako. Joke lang. Nga naman, sige kong focus sa ginoo. Tingin ko, hipot nga maling ginoo ko. Saan? Ang ginoo na yata ng butang. Hindi, sa talaan ko sa Biblia, huwag isa sabi, magkahimo siya pan. Panaghalo niya, makalakaw siya sa dagat, isa malungsan. Kamalo mo na sakit na ng ginoo, tao may nagpasakit na gilansang daw sa krus. Pero kung kinaiyahan lang, di ba nagplan ng ginoo? Kung niya nagpalansan sa krus, nanay mong si ginoo. Sa kadaghan magawa si ginoo. Lagi ko lang si ginoo, huwag yung mga taga-sawa na gwapa. Wala ko, gitok taro nyo. Tracy katuloy kutub ka na, na? Naibawaan nito mo si Kritos ginoo, di lang kutub ka ninyo, kaya masindiyaan ninyo yung sawa. Kaya mo